is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need. Christ my all and all, the joy of my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Hallelujah, no turning back. Hallelujah, God. Thank you so much, oh God. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Hallelujah, God. Patuloy po natin awitan. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power.
I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Amen, amen.
drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Ating palapakan ng ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Sige po, tayo po muna ay umupo, mga kapatid. At tadako tayo sa announcement. Shalom, shalom po. Ayun po, announcement po. Bible study po, through Zoom, Sunday po, 8 p.m. to 10 p.m. Join po tayo. 2 hours lang naman po to, kaysa magpindot-pindot po tayo ng scroll-scroll ng Facebook. Magbigay tayo ng oras sa Panginoon. Amen po. Intercessory prayer, through Zoom din po, Tuesday, 8 p.m. to 10 p.m. Join din po tayo kung may mga kahiling mo tayong mga prayers. Tapos may mga katanungan sa Bible para may ano tayo kay pastor o mga leaders. Friday service, April 11. Opening prayer si Kuya Junjun. Announcement si Kuya Francis. Tithes and offering si Kuya Charles. Breaking of bread, Pastor Kenneth. And Word of God, Pastor Kenneth. And closing prayer, Pastor Kenneth. Yun lang po. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ba ay excited sa kalawang portion ng ating gawain? Nawa tayo pong lahat ay masaya at hindi po napipilitan lamang. Amen? Ako po'y naniwala, mga kapatid, kagabi pa lamang po, nung tayo po ay bago po dumako sa gawain ito, ay nasambit na po sa ating mga labi o sa ating kaisipan, ano bang aking maihandog sa harapan ng ating Panginoon sa oras na ako ay sumamba sa Kanya. Amen po ba? Kaya tayo narito sa umagang ito upang sambahin natin ang ating Diyos na buhay. Amen? At walang pagsamba, na nagaganap kung wala tayong dalang handog sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kapag tayo rin po ay nagbibigay, dapat din po ay meron din po tayong masayang puso. Praise the Lord. Tayo po ba'y masaya sa umagang ito? Dapat lamang po, mga kapatid, sapagkat sa bawat kagalakan po natin na meron tayo, may kalakip pong pangako ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Basahin nga po natin. Ano po sabi dito sa 2 Korinto? Yes, chapter 9, verse 7. Sabi dito, basahin ko lang po sa Tagalog. Ano po? Sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen po ba? Kapatid, ako po'y naniwala, mga kapatid ko, sa umagang ito, ang ating tekstong binasa ay hindi lamang po ito patungkol sa pagbibigay ng kaloob. Amen? Kundi ito rin po ay kabalikat nung ating tinatawag na tithes. Bakit po? Kapag ikaw ay nagbigay ng tithes and offering, anong sabi dito? Dapat po meron tayong kagalakan sa ating mga puso. Amen? At hindi po napipilitan. Bakit po? Sapagkat dito po natin na ipapakita yung ating act of faith. Pangalawa, dito rin po natin na napapakita yung ating act of obedience. Pangatlo, yung ating act of love. Kapag tayo pa totoong nagmamahal, tandaan niyo po, hindi po issue ang number. Amen? Bakit? Kapag ikaw ay nagmamahal, tiyak ang desire ng iyong puso ay magbigay. Magbigay sa anak mo, magbigay sa iyong minamahal. Tandaan niyo po, mga kapatid, nung time po na tayo ay nanligaw sa ating mga asawa, ano po unang papasok sa ating isip? Ano ba aking maibigay sa aking sinisinta upang makuha ko yung kanyang
kiliti. Kaya sa umaga ito mga kapatid, dapat din po ay makuha natin yung kiliti ng Panginoon. Amen? Dapat po yung the best na ating maibibigay sa Diyos, yung ating dapat na ihandog sa Kanya. Tulad nung time na tayo nanliligaw, kaya natin nakuha yung oo, matamis na oo ng ating asawa ng ngayon, dahil nakuha natin yung kanyang kiliti. Amen po ba? Praise the Lord. At sa ating pagbibigay din po ng ating tithes and offering, no? Dito rin po, pinaalala rin po sa atin, na lahat na meron tayo, ay hindi tayo nagmamay-ari, kundi doon sa nagbibigay ng pagpapala. Ano pong sabi? Tignan po natin. Sabi sa unang Kronika, chapter 29, verse 14. Sabi po rito, 1 Kronika, chapter 29, verse 14, ngunit sino ako at ang bayang ito? Ano po? Tayo po. Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at atin lamang pong ibinabalik sa Kanya. Amen? Kaya purihin po ang Diyos sa umagang ito. Kung tayo po ay may dalang handog sa umagang ito, dapat po yung the best na ating maibibigay sa Kanya. Kagabi pa lamang po ay atin na pong inihanda yung ating mga kaloob at kasama po yung ating tithes. Amen? Sapagkat ang Diyos po ang nangako sa atin na kailanman kapag siya po yung ating inuna, lahat ng mga bagay ay susunod sa ating mga buhay. Amen po? So tayo pong lahat ay manalangin. Oh, hallelujah. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na patuloy niyo pong iginagawad po sa amin, lalo't higit o God. Salamat din po sa bawat kumpanya na aming pinaglilingkuran na siya inyong ginamit at kinasangkapan upang maging daluyan nga po ng inyong pagpapala nang sa ganun o God, yung aming mga mahal sa buhay sa bansang Pilipinas ay matugunan yung kanilang pangangailangan at higit po sa lahat o God, ang inyong iglesia ay matugunan ang bawat pangailangan din po dito at maraming kaluluwa ang siyang mga abot ng salaping ito, Panginoon. At dalangin din po namin sa pangalan ni Jesus, yung hahawak po ng perang ito, kayo po magbigay ng karunungan at kaalaman upang sa kayo ugad, ang salaping ito, Panginoon, ay magamit lamang po para po sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa bawat kamay ng inyong mga anak sa umagang ito na tapat na sumusunod sa inyong kalooban, Panginoon. Dalangin po namin sa pangalan ni Jesus, we declare in Jesus' name, pagpalain niyo, Panginoon, ang inyong mga anak sa umagang ito, Panginoon, na sumunod po sa inyong kalooban sa pamamagitan nga po ng aming handog sa inyong harapan. Purihin kayo, Panginoon, sa iyo pong mataas na papurit pagluwalhati sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give Him love, give Him faith, give Him joy and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give is our reflections of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise God. Sige po, ay tayo po mag-communion. Pagpalain po itong bread at saka itong juice na ito po ay ang katawan at tugo ng aming Panginoon sa Kristo at pagpalain din po ang aming communion sa oras nito. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, kuha po ito gisa. Sabay-sabay po tayo maya-maya. Ito ang tinapay ng buhay.
Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayubay. Yan ang dugong itinigin. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ang ating pong communion na isa pong sagrado na dapat po natin ginagawa in public, no? Hindi po to siya ginagawa sa loob lang ng bahay, pamilya, but ito ay ginagawa sa gawain po ng church na maramihan na tulad nito. Okay po? Ito po ay second ordinance na dapat po natin ginagawa na utos ng ating Panginoon. Unang ordinance, public ordinance na dapat po natin gagawin in public, yun po yung water baptism. Okay po? Yun po yung utos po to ng ating Panginoon. Utos po to ng Panginoon ng ating pong Ama. Kasi po si Jesus Christ, siya po ay human, nakitira din po tulad sa ating kaluluwa ay nakitira din po sa human flesh. So si Jesus Christ ay mayroon din po siyang sariling flesh, human. So sabi niya ay gagawin po natin ang nararapat, ang utos ng ating Panginoon. Kaya po si Jesus Christ ay nag-water baptize. Yun po siya sa public. Hindi po siya sila John the Baptist at saka siya po ay nagpa-water baptize sa public na maraming naka-witness. Amen? So, ganun po yun siya, no? So, ang pangalawang ordinance is, yun po yung ginagawa po natin ngayon, ay communion, no? Ay ito naman, ay dinideklara po natin na tayo po ay kabahagi sa purpose anong ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Calvary. Bakit po tayo kabahagi? Dahil po siya ay namatay, ang kanyang katawan ay nagdusa, nasugatan dahil po sa ating pong kasalanan. At ang kanyang dugo na buhos sa kanyang katawan, ito ay nag-serve sa atin ng bilang kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Amen? So ngayon, ito naman ngayon ay bilang protection sa atin, sa lahat na nanampalataya sa krus ng Calvary, sa ginawa ni Jesus Christ. Amen? Let us stand. Let us pray. Bago po tayo mag-partake nito, let us pray. Father God, our Lord Jesus Christ, thank you for this day na dinala mo kami muli ngayong Friday nito sa service. We are here, O God Lord, nagpapakumbaba. Wala po kaming maitago sa iyong harapan sa loob ng 1 linggo, 3 linggo, 2 linggo. Mayroon po kaming nagawa kasalanan. Ito may sinadya namin o hindi. Lord, inihingi po namin ito ng kapatawaran. Maraming salamat po nito, Father God, sa bagong commandment na ginawa ng iyong anak namin, Panginoon sa Kristong tagapagligtas, na nagbayad sa lahat ng aming mga kasalanan. Ang kanyang dugo ay serves po nito ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Kaya kami ngayon, sa lahat ng nanampalataya sa iyong anak, doon sa ginawa niya sa krus ng Calvary, ay nakatanggap ng kapatawaran. Hindi lang po ang aming natanggap ay kapatawaran, bagkus kami nilinis at maging karapat-dapat na tumanggap ng blessing ngayon. Taas po natin ang tinapay. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya pinagkanulo, dumampot po siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na hinandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin po natin. Thank you, Lord Jesus Christ.
Taas po natin ang kupa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Inumin po na. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ, for your love and protection na aming pong maranasan simula sa oras nito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Sige, thank you, musician. Pwede na po kayong makaupo. 1 hour. Glory, glory to God. Amen? Ay. Hello, hello. Yan, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Sige po, batiin niyo po yung katabi niyo. Nagagalak ako sa iyo. Nakita kita. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? Ay, maganda po tayo. Amen. Last 2 days, March 31 hanggang April 2 ay pumunta po kami ng Qatar pagkatapos po ng ating Holy Spirit Revival, no? Inatid ko lang po sila, tapos pagkatapos ng hatid, konting pahinga lang, kumain, at umalis po ng Qatar. Biyahe po doon ay almost 5 hours, no? Dire-diretso kasama yung immigration, umabot po kami halos 5 hours, no? So tumagal lang po kami kasi naghahanap po kami ng load para magkaroon ng internet. So yun po, ang yung pastor ay inagatid doon, pagkatapos ay hindi kayang bumiyahe agad, kaya umuwi pa at natulog. Amen. Natulog ako ng 1 oras at 20 minutes. So umalis po kami ng 7 o'clock. No? So 7 o'clock, nakarating po kami doon ng almost 12:30. Okay po, na madaling araw na po. So napagbuksan po kami sa istirahan nila, halos 2 o'clock na po kami nakatulog. No? So yun po ang balita doon sa noong 30, halos pagkatapos ng gawain, halos wala akong boses. No? Hindi po ako makapagsalita, walang lumabas, hangin. Pero hindi ko alam bakit po ay nabalik, no? Nung namasyal po kami sa gabi. Sabi ko, kailangan ko lang ng hangin na malamig, kailangan kong lumabas. So, unti-unti, pag-uwi ay bumalik ang boses ko. Amen? Praise the Lord. Kaya po nagkapagsalita pa ng 31 ng umaga. Amen? So, sa Diyos lang po lahat ng papuri, pasasalamat sa lahat po ng Kanya pong pinaparanas sa atin, sa amin po, no? Sa 4 na araw po na holiday. Amen? So, glory to God. Tayo po ay mag-umpisa. Nandito na ba lahat? Nagkapi pa. Amen. Dito lang talaga yan sa GCTD KSA. Amen. Sa ibang church yan, talagang wala yan. Amen. Hindi kinaya ng ni Atian yung kape na yan. Pero yung iba, pag lumampas yan, makikita nyo na po kung ano po talaga si Atian. Pagmamahal po yun. Tandaan nyo po kuya, pag lumampas na po kayo sa gawain po ng jablo sa inyo pong ugali, makikita nyo po si Atian na sawayin po talaga kayo in public. Amen? Sinaway nga si Apostle Peter in public, sinabihan, "You Satan." Biro mo, sinabihan niya, "You Satan," in public, umalis ka kasi nagsasabi ka ng hindi according to the will of my Father. Amen? So, yun po, ganun din po ako kapag kayo sumubra din po, ay talaga pong masita po kayo kasi pagmamahal po yan. Kami po ay Hebrews 13:17, we are accountable po kapag kayo po hindi po kayo tinuturuan ng tama. Okay, kami po ay mananagot, mas matindi po ang aming punishment
kapag kami napuntang impyerno kaysa sa inyo. Okay po? Ay, yun po, basa. Obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do with joy and not with sorrow. That would certainly not be your benefit. Amen? So, ay, yun po, ay 1 Peter chapter 5, verse, I think, 7 ba yun? Yan. Kapag kayo po may worry, wag po kayo, ibigay nyo lang po sa ating Panginoon. Amen? No, ay wag po kayong ano po yung kung saan-saan po kayo pupunta, sa Panginoon lang po tayo pupunta. Amen? Kapag may worries po kayo, no, wag yung daanan na biro-biro. Amen? Yung iba po kasi may worries sa problema, may worries, dadaanin po nila ng mga coarse jokes, ay mga ano, no, ay wag po, ay bigay niyo sa Panginoon, no, para hindi po kayo gagamitin ng diablo. Okay? So, nandito na lahat, no? So, tayo na po yung mag-umpisa, 10:45. Amen? So, na normal schedule po tayo. Amen, no? So, may alaunang pasok dito. Sino may alaunang pasok? Si Ate Joby? Wala, no? Ito, Petromin, at saka si Ate Raizel. Okay, so mahatid po yan mauna. Joby, anong oras pasok mo? Wala? Ha? As 4 pa. Amen? So, Petromin at saka Ate Raizel, Ate Jarlene, 1 o'clock. Okay, yun po yung itakbo agad. After po ng lunch. Okay po? So, Ate Jarlene, Ate Raizel, at saka to. Okay po? So, transpo, assign mo na po yun. Ang tatakbo, talagang magsakripisyo lang po talaga kapag tayo po'y tinawag ng ating Panginoon. Amen? So, let us stand. Tayo po'y mag-umpisa. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Ito ay dapat po after po ng 31. Ito po yung preaching nito dapat sa 31 after po ng Holy Spirit Revival. Ito dapat ang Word of God. Pero mapalad po kayo. Amen? Ay hindi nagising po ang mga kapatiran natin, ay para din po pala to sa lahat. Amen? So, para lahat po ay maraming makarinig. Amen? So, hindi lang po yung 20, ay 21, kasi nadagdagan kami next day na isang kaluluwa si Ate Jerlyn. Amen? So, basahin po natin ng sabay-sabay sa John chapter 15, verse 1 to 8. Amen? Ay, sabay po natin ang basahin, sabay-sabay. John 15, verse 1 to 8. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like useless branch and withers. Such branches are gathered to a pile to be burned. But if you remain in me, and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Thank you, Lord, sa iyo pong salita na dito sa loob ng church ay binasa po at mayroon pong nakinig doon sa Zoom at sa Facebook Live. Ang sabi mo po, Lord Jesus Christ, sa Revelation chapter 1 verse 3, ay ito'y pagpapalain po, Lord. Ganon din po, Lord, ang nakinig at nagbasa at ito'y sinusunod ay lalo mo po ito'y pagpapalain. Both in here, sa life po dito sa lupa at sa next life po namin, ay amin po itong maranasan ang pangako mong provision
na kami ay pagpapalain. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Hiningi ko po, Father God, na iyo pong anak ang makikita lamang na siya po ang tunay na aming preacher at teacher, O God Lord. Itago mo lang po ang iyong ang lingkod, O God Lord, sa iyo pong likuran. Gamitin mo lang po ito as an instrumento, O God Lord, tulad po ng speaker na yan na dinadaluyan lang po ng iyong salita. Maraming salamat, Father God. Hiningi po namin ng banal na Santong Espiritu na binigay mo po sa amin sa kalagitnaan nito ngayon ay maranasan po namin ang kanyang kapangyarihan at ito'y magbibigay ng anointing and understanding sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po magsabi na Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So pinapamagatan ko po itong the fruits and the branches. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The fruits and the branches. No? Sa verse 1 na yan, kuya, ito, bigyan mo po ng upuan. Sabi ng anak ko, hindi na kayo magkasya, Dad. Ay, nakita ko po, hindi nagkasya. Amen? Kaya, yun po, no? Ay, kailangan po talagang lagyan po dito po. Yan. Okay, dito po. Ano? Yan. Okay, upuan. Lagyan ng upuan. Okay? Upo po kayo dito. Wala na? Upo po. Kuha po ng upuan. So, yun po. So, we need to, kailangan po natin buksan ito para po mag-imbita po kayo para po magkasya tayo. Amen? Pumunta po si Bishop dito, sabi niya, buksan po ito. Matutuloy po talaga. Talaga sabi niya, buksan niyo ito para dagdagan. Amen? So, so ngayon, no, mag-aaral po tayo kung sino po itong the fruits and the branches, no? Yan. Okay? Ano pa ang upuan para magkasya? Okay na po? So, basahin ko po para po tuloy-tuloy po tayo. John chapter 15 verse 1 to 8. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Ang binasa ko po ay, New King James. No, I am the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off every branches of mine that doesn't produce fruit. He prunes the branches, okay? Number 2 muna kuya. 2 and 3, 4 and 5, 6, 7, 8. Okay? I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branches of mine that doesn't produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. You have already been pruned purified by the Word of God. No? The message, no? Sige po. You have already been pruned and purified by the message I have given to you. Okay? The message I given to you, the Word of God, the Gospel. Okay po, 4, 5. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is a bird from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Okay po? Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Amen? 6 and 7 and 8. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withered. Such branches are gathered into a pile to be burned. Verse 7, but if you remain in me and my word remains in you, you may ask for anything you want and it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples.
Okay, you are my true disciples. You are my true followers. You are my true children of God. You are true Christian. Okay? This brings great glory to my Father. Okay? So, inano po yan ni Jesus Christ, ay ito po ay sinabihan niya ang kanya pong mga disciples at yung pong mga nakinig sa kanya. Amen? So ito po yun, no? Ay, we will explain this one, pinapamagatan ko po, the fruits and the branches. Verse 1, kuya, nito. Sino po yun? Ay ang ating pong Panginoon ay isa pong, siya po ay, sinasabi po niya, siya po ay, yan, I am the true grapevine. Siya po ay vine. Ito po, yan na, yung ano, puno, no, na mayroong pong roots. Okay po? And my Father is gardener. Oh, sanga. Okay po? Ang kanyang Father is the gardener. Okay po, gardener siya. So, ngayon, ay tandaan nyo po yan, no? John 6:44. John 6:44 ay tayo po yung ang mga branches. Okay? Tayo po yung mga branches. No? Ay tayo po yung mga branches na yan. Na basa, John 6:44. Sige, basa. For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. The last day, I will raise them up. Oo. So, ang ating Father ay, ang Father po ni Jesus Christ ay gardener. Amen? So, kaya po sinasabi niya, wala po makakapunta dito na i-attach po kayo sa church. Kaya po siya namimili. Okay? Kaya hindi po kayo makakapunta dito kapag ito'y hindi po kayo nadampot ng kanyang ama na upang idikit sa church. Tandaan niyo po yan. Kaya po siya po ay namimili. Tapos tayo po ay kanya pong bubuhayin sa pagdating po in the last days na isama niya sa mga lahat ng nakadikit doon sa kanyang anak, the vine. Okay? The church. We are church. Isa po tayong branch sa church, sa body ni Jesus Christ. Ang tawag po niyan, Jesus Christ the Deliverer Church. Isa po tayong branch po doon. Isa po tayong branch doon sa kanya pong vine ni Kristo. Okay po? Ephesians chapter 5 verse 23, si Jesus Christ ang head po sa vine. Okay? At tayo po ay kabahagi sa body. No? Praise the Lord. Hallelujah. Ay tayo po ay right hand o left hand. Ang anointing po nitong binigay ng church nito ay deliverer. At ay sabi pa, sino pa ito si Ate Jam? Deliverer. Totoo ba ang napasukan mo? Anointing niya ay deliverer. Halika, Ate Jam, mag-witness ka. Halika, Ate Jam, para masabi po nila. Kasi first timer po to siya ng GCTD. Tanong lang ako sa iyo. Halika, taakyat. Jam. Ate Jam. Yung kakahiya. Amen. Yes. Okay, Ate Jam. Para hindi na siya, matatalo po, lalong matatalo po ang kalaban. Okay? Ano yan? Revelation 12:11, 11:12. No? 12:11. Revelation 12:11. Kailangan po natin i-testify. Kasi tayo, nalaman po natin ang blood ni Jesus Christ ay talunin niya siya. Pero lalo po siyang matatalo, hindi na siya aasar sa inyo, ay kapag ititestimony po natin ang ginawa po ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Sige, Ate Jam, halika. Isang tanong lang. Amen. Mahihain si Ate Jam, okay? Ayan, okay? Si Ate Jam. Okay, yan. Makikita ka ni Bishop. Naka-live yan kasi membro po yun. 5 po yung pastor, membro po sa GCTD KSA. Yung mga family, yung
pioneers po na binigyan po ng anointing nito. Amen? No, ang naranasan ni Ate Jam ay na-deliver po siya sa mga lahat ng mga evil spirit na nilagay po dito. Amen? At Ate Jam, ay napipigilan mo ba na sumuka o hindi? Hindi. Sinuka mo lahat. Napipigilan mo ba? Hindi. Hindi kaya pong pigilan. Okay? Hindi po. Kusa lang po siya ng lalabas. Amen? No. So naranasan ni Ate Jam na hindi niya mapigilan na lalabas po ang bad spirit na nilagay niya dito. No, nilagay po ng kalaban. Kaya po ang testimony, kailangan i-testimony niya na para po hindi po talaga totally defeated ang kalaban. Okay? Totally defeated. Hindi po mapipigilan niya. Amen? No. So thank you Ate Jam. Akala niya, Yun lang ang gustong marinig po sa atin na hindi niya mapipigilan pag ito'y lumabas. Kasi po ito po 'yun ay ang witness po niyan Mark chapter 1 Mark 16 verse 15, 16, 17. Yun po 'yun, no? Ang true believer ay makaranas po ng in Jesus' name, they will cast out demons. In Jesus' name, they will cast out Satan, evil spirit. At sila po ay nakaranas. Amen? Kaya po ay lalabas po yan. Amen? Lalabas para po ay ito po ay ma-deliver. Amen? No. So yun po yun siya. Sino po yun? Go into word and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name. Wala pong name na ibang tinawag dito. Kung hindi ang narinig nila, get out in Jesus' name. Lahat po yan in Jesus' name. No, Jay, anong narinig mo? Muhammad ba? Hindi, no. Jesus' name. So, totoo po yung nakasulat. Di remove. Ganun sila. Hindi pa nga naumpisa nagdugwa na. Wala pang in Jesus' name because the Word of God na pinahanda po sila, wala pang narinig na in Jesus' name. Sabi ko, ready. Praise the Lord. Meron na, gano'n na. Amen? Nagdugwa na. So lalo na pong sinigaw ko, lahat ng bad spirit in Jesus' name. Nagsabay-sabay na po. Amen? So, the Word of God is totoo po. Okay po? Christian is totoo po. Okay po? So, kaya po inaano ko po, para po malaman po natin. So, it should be now explained, you should remain in the true vine. Remain in Jesus' body. Okay? First, Ephesians chapter 5 verse 23, you must remain. Remain. Kasi po, ang protection natin is only Jesus. Wala nang iba. Okay? No, remain. Sabi niya, remain in the church. No, remain. Sabi niya dito. Okay po? So, basa, Ephesians 5:23. For a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of his body, the church. Walang ibang Savior sa body ni church. Si Jesus Christ lang po ang Savior. Siya lang po ang makakapagbago sa bawat tao. You must remain. Okay? So verse chapter, tandaan niyo po si Jesus Christ ay vine. Puno. We are only the branch. And the branch po natin is Jesus Christ, the deliverer. We are membro sa isang branch ng Jesus Christ, the deliverer. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. John 15 verse 2. Basa po tayo nito. Umpisa na po tayo. John 15 verse 2. Amen. Praise God. Basa. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Amen?
So yun po yung na tayo po yung na-prunes na, no? Tayo po yung branches na yan na-prunes na. Dahil po ay he prunes the branches na yun po yung branches na kinultivate na. Tayo po yung pinili. John 6 by 6 44-45. Iyon po yan, ang paano paano po yung pag-prunes is turuan ng word. Tuturuan ng salita ng Panginoon, yun po yung pruning. Okay? Basa, John 6:44, tayo po yung napili. Ito yung napili at dinikit doon. No? At ito po ay lumago, no? Tumubo. Sige, basa. For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. At the last day I will raise them up. As it is written in the scriptures, they will all be taught by God. Everyone who listens to the Father and learns from Him comes to me. Amen. Itong isang branch nito, GCTD, no? Okay, ito yun, puno lang, sobrang liit lang po na ito, yan, ito, no? Ay, kapiraso lang, okay? Kapiraso lang po yan tayo sa body ng church ni Christ. Dami kasi mga churches, di ba? Tayo ay maliit lang. Iba po yung branch po doon sa GCTD main. Ibang branch po yun siya. Ito, tayo KC, dito lang. Okay? No? Halimbawa, ko si Kuya Dix na dito, ganito si Kuya Dix. Ayan. Oh, ito si Kuya Dix. Dami-daming dahon. Amen. Nung nag-umpisa sa GCTD, maliit lang. Ngayon, lumabong. Okay, lumabong po siya. Okay? Lumago. Okay? No? So, yan, no? Yung una, si Kuya Dex, nakita, ganito lang, dinampot siya ngayon, at dinikit. Okay? No? Tayo po ay tingnan niyo po, no? Wag po tayong mayabang na tayo'y kabahagi ni Jesus Christ as part po kayo ng Jesus Christ the Deliverer Church. Amen? Born again po ako, doon po ako nagsasamba sa Jesus Christ the Deliverer. Wag kayong masyadong mayabang. Yun ang sabi ng ating Panginoon. You must be humble. Romans 11, verse 17. Amen? Amen? Romans 11, verse 17. Basa. Romans 11, verse 17. Sige, basa. But some of these branches from Abraham's tree, some the people of Israel, have been broken off, and you Gentiles who were branches from a wild olive tree have been grafted in. So now you also receive the blessing God has promised Abraham and his children, sharing in the rich nourishment from the root of God's special olive tree. Amen. Di ba? Dahil po yan, ang ating Panginoon, ang kanya dapat mission niya dito, iligtas po niya ang pinili po ng kanyang ama na Israel. Kaso nga lang, hindi po tinanggap si Jesus Christ na magiging Lord sa kanilang buhay. Kaya po sila ay mga matigas ang ulo. Pero tayo, nung narinig po natin ang preaching ni Jesus Christ, tayo po ay na-amaze. Ang ganda ng katuruan, makapagbago ng tao. Ang ganda nito. Talaga pagdalhin ko to sa bahay ko, mababago ang lahat ng aking komunidad. So naniniwala po ang Gentiles. Kaya po tayo po pinalit po doon sa kanya pong dapat na idikit sa kanyang katuruan. Daming nag-reject na Israel. Kaya po tayo ay, anong tawag po niyan? We are wild olive tree. Wild. Wild po tayo. Kasi bigla lang kang sumulpot nung nagturo si Jesus Christ sila doon mga Gentiles. Ay nakikisosyo tayo. Mga Gentiles, ano ba yan? Ang daming tao dyan, Ay talagang mga Gentiles. Sabi niya, baka may libreng sanina o libreng pagkain. Dito doon, nakinig. Di ba? Wild. Amen? Mga ang mga marites siguro yung mga Gentiles. Okay, now, so, we are the wild olive trees had been grafted. Grafted. Nakita po kayo. Dinikit ngayon doon. Dinikit po kayo. Okay po? Grafted. Tama ba? Yung gigraft doon. Dinikit. No? Halimbawa, ito po yung
Isang branch po dyan. Ngayon, igaganon yan, tapos ididikit ka lang. Okay? So, igagrap ka lang. O, tatalian. So, iyan po yan. Bawat isa po dyan, tayo mayroong pagkabahagi po doon sa church member. Okay? So, nag-graph na po kayo. Ay, verse 18 to 20. Anong sabi po dyan? Ang advice? No, huwag kayong masyadong mayabang na membro po kayo ng GCTTKSA. Born again ako. Pagdating na born again ako, saan pa church ko ba? Jesus Christ the Deliverer. Church, full gospel po yun. Totoo. Amen. Ay, naranasan ko po doon. Suka-suka. Amen. Praise the Lord. Iyak-iyak doon. Amen. Ano sabi po dyan? Basa. But you must not brag about being grafted into the branches that were broken off. You are just a branch, not the root. Well, you may say, those branches were broken off to make room for me. Yes, but remember, those branches were broken off because they didn't believe in Christ. And you are there because you do believe. So don't think highly of yourself, but fear what could happen. Amen. Oh, amen. But you must not brag about being grafted in to replace the branches that were broken off. No? You are just a branch, not the root. Well, you may see those branches were broken off to make me room, no? To make room for me. Yes, but remember, those branches were broken off because they didn't believe in Christ. Okay? And you were there because you do believe. Amen. Kaya po'y nandito tayo, nanatili po tayo ngayon dahil you believe. Amen. No? Amen. So don't think highly of yourself, but, ano sabi niya? Don't highly think of yourself, but matakot tayo. Fear what could be happen. What could happen? But matakot tayo sa ano pang mangyayari. Amen? Amen po ba? Amen. Now, we are those branches na grafted po, no? Alamin po natin ngayon, anong mangyayari? What would happen? Sabi po dyan, fear, matakot po kayo kung ano pa yung mangyayari. Huwag po kayong mayabang na dumikit po kayo dito. Membro po kayo ng GCTD-KSA. Okay? Na. So, ano pong mangyayari niyan? Who are those grafted in? And who are those thrown into the fire? Yung pag-uusapan po natin. John 15 verse 2. Ano po yun? Every branch, He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. And He prunes the branches that do bear fruit, who they will produce even more. Sino po yun? Tayo po yun na, dinikit. Po, tayo po yun na-explain na yan, by book yan, para ma-witness nyo po, kaya kayo yung nagbasa. Kayo po yun ang nandito, nag-wrap in. Okay? Una, they are the one who see, ito po, they are all in the church. Kayo po yun. They are all in the church. Makikita nyo po yan, nandito sa church. Sino po yung nag-grab in and thrown into the lake of fire? Makikita po yan dito sa church. Hindi ko po yun, ako ay hindi nakipag-usap na hindi po sa church. Alangan naman yung natutulong ay tinuturuan ko, pinaparinggan ko. Amen? Tapos puntahan nyo doon, ikaw po yung topic namin. No, kayo po yun. Punta ko doon, sana hindi umatin. Ang ganda ng katuruan, ikaw po yun.
No. Kayo po yun ang tinuturuan po ng ating Panginoon. Kaya sinasabi po yan, dinala po kayo dito para turuan. Okay? Na, para pag kayo'y maturuan, pag tayo'y bumalik ni Jesus Christ, pagbalik ni Jesus Christ, tayo'y gigisingin niya at bubuhayin muli. Okay? Kayo po yun. Sino po yun na nandito ngayon? Yun po yun ay come and go. Tandaan niyo po. Tawa po si ate. Ano po yung come and go? Yun po yung tinatawag na sinsatsu? Ang sinsatsu, ano ba yan? Ayun po yung under the saya, isang sut-sut, uwi. Pinauwi po ng asawa. Hoy! Matay ka! Hoy, uwi ka na! Uwi agad yung lalaki, yung asawa. Sinsatsu yun. Isang sut-sut, uwi. Pero yung come and go, ano po yung tawag niya? Simba uwi. Amen? Ha? Come and go. Simba uwi. Amen? Oh, praise the Lord. Hallelujah. Okay? Yun po yun siya ay Simba uwi. Come and go. Okay po. Na. Ay, praise the Lord. So, ano po yun? Ako po yun dati, sabihin niyo po, sarili niyo. Sige na, kasi naranasan lahat ng naligtas ni Lord. Lahat ng naligtas ni Lord, naranasan dyan. Come and go. Walang ligtas po yan tayo. Lahat po tayo. Huwag po kayong magturo. Number 1 din po ako dyan. Come and go. Amen? No. Sabi niyo, ako po yun dati. Amen. Baguhin na ako ni Lord ngayon. Amen? Amen. Pangalawa. Okay? Those who are grafted in and thrown into the fire. Sino po yung pangalawa? Yun po yung full of gift of God. Full of gift of God. Biro mo, puno na po siya ng gift ni God, lalo na po yung mga talented. Amen. Talagang ginamit po sa ministry. Tapos yun, ganda po ng bass. Ang aking anak ay talagang punong-puno. Lahat ng instrumento, puno. Kaya-kaya niya bass, electric, drums. Ang aking anak, full of gift of God. Amen? Praise the Lord. Yun po yung mga gift of God na sa 1 Corinthians chapter 12. Mayroon pa doon sa Romans 12. Yun po yung mga gift ng God. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sila po ay makikita sa loob ng church. Sila po ay ministry member. Amen. Sino po yun? Mayroong mga membro ng ministry. Taas ng kamay. Taas ng kamay. O kayo pala yun. Amen. Dati, membro din po ako dyan. Puno-puno po ng gift of God. Amen. Ako po ay isa pong membro ng ushering. Tapos nagiging akong co-chairman. Praise the Lord. Hallelujah. Membro po ako dyan. Amen. I praise God Lord. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 and 2. Yan. Full po yan sila ng gift of God. Nasa loob po na ng church. Sila po ay kasama na grafted po yan. Sila na grafted. Pero He throws to the fire. Amen. Papalit niya sa akin. Amen. 1 Corinthians 13, 1 and 3. Amen. Sige. Walang exempted po dyan. Dadaan lahat. Kaya tinuturuan po kayo, no? Dadaan po tayo lahat dyan. Ako dyan, dumaan ako dyan. Lahat. Kaya po ay tinuturo ko po yung aking naranasan. Basa, 1 Corinthians 13, 1 and 2. Yun po yung mga tao dyan na graft na, puno po ng gift ng God. Talented, preacher. Basa sa Bible ay natatamaan. They are the one. Basa. Ano ba yan? Chronicle, amen. Tinuturuan na po yung operator, no? Kasi magbabakasyon si Kuya Francis. Amen. 1 Corinthians 13, 1 to 3. Basahin po natin, kunting patient. Yes. Ayan. 1, verse 1 to 3. Basa. Ano ba yan? Okay. Basa. If I could speak all the languages of the earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal.
if I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but didn't love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Kahit pa dito na you can speak any languages, all languages ng earth at languages ng angel. Ayan, ganun ka dito. Amen. Siya kalabasi, si Ate Ann, di ba, minsan, ay talagang malakas po yan. Oh, di ba? Nasa loob ng church. Oh. Ha? O makababasa ka, makaprophesy ka, bito, pero hindi ka marunong magmahal ni Jesus Christ. You are nothing. Amen? Yes. You are grafted ka nga. Binigyan ka ng mga gift ng ating Holy Spirit. You can speak languages, mga ibang languages. Amen? You can prophesy. You have a gift of prophesy. You can have a secret of position. You know the knowledge of the Word of God. And isa pa po dyan, you have faith that could move mountain. Totoo po yun. Na mayroon kang faith na makapag-heal ka ng tao at ma-heal po siya. Pero if you could not love Jesus, we are nothing. If you cannot love Jesus, we are nothing. Ibig sabihin yan, Jesus is Word. Yun po yung lalaki o babae na yan nag-grab and then throned. Okay? Praise the Lord. Verse 6, John 15 verse 6. Ano po yun? Sino po yung nag-drop in? Ano pa? At thrown to the lake of fire. John 15 verse 6. Basa! Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Oh. Sino po yan? They are the one who can see in the church. Sino po yan? Okay? Sa verse 2 po tayo, yun po yung nag-grafted and then na-thrown ng church. Ito na po ang number 2. Anyone does not remain in me is thrown away like a useless branch and withered. Okay? Such branches are gathered into a pile to be burned. Sino po yan? Nakikita ba yan sa outside ng church o sa loob ng church? Sa loob pa rin ng church. Okay? Sa loob pa rin ng church. Sino po yun? Sino po yun? Yung pa yung, ano ba yung nung animal na yung gano'n. Ha? Ang tawag po niyan ay bunny. Bugs Bunny. Amen? Ay, rabbit, no? Ay, bunny believer. Ang tawag diyan, huwag niyo kalimutan yung Zimbabwe, come and go. Ito naman po ay bunny believer. Okay? Ay bunny believer ay, sana hindi ka na bunny believer. No, kakuya Jun, tsaka dito na, no? Okay? Kaya po, pag sinasabi ko po, sinasabi po na mga bago, inaano agad, may church ka ba na ganitong gawain? Pag mayroong church na ganitong gawain, pinauwi ko na, balik kayo doon. Hindi ko tinatanggap. Kaya po kasi tinuturuan. Amen? Tapos sinasabi niya, Pastor, hindi ko talaga, sige, ano bang doktrina doon? Pag sinasabi na ang doktrina, mayroon po kaming ng list po ng churches na amin pong tatanggapin. Mali po ang doktrina, tinatanggap po namin. Pero kapag kaparehas lang po, kasama lang din po ng doktrina sa vine ni Jesus Christ, okay? Hindi po namin tinatanggap, sinasauli po namin, balik ka po doon, magpa-under ka po. Kasi magbilong ka po ng bunny believer. Bilong ka pa yon dyan. Mabibilong ka po dyan. Bunny believer po. Okay? Patalon-talon. No? Talon-talon kung saan-saan pumupunta ng every churches. Amen? No? Praise the Lord. Ay, ito ba ay sigurado na? Sigurado natin. Amen. Amen. Praise the Lord.
O mayroon pong bunny believer isa, lumalis na, yung bigla na lang ditong naggitara. Amen? Ay kumanta, ay ngayon tumalon, nag-leave. Maghahanap na naman siya ng church. Amen? So, yun po yan, ang bunny believer. Okay? No? Praise the Lord. Hallelujah. No? So, iwasan po yan. No? Ay, sino ba yun nag-invite? O yan, si invite ni Ate Jerlyn. Saan si Ate Jerlyn? No, ano ba? Okay, si Jabar. Okay? Si Jabar ay membro po ng isa pong ganito, GIL. Okay po? Pero kaso nga lang nag-invite siya dito dinadala. Amen. Si Ate Jerlyn. Amen. Ay sabi ko, Kuya Jabar, balik po kayo doon. Kaya hindi ko yung nakikita. No, mga dating mga mayroon, hindi ko yan pinapalo up. Okay po? Pag bigla lang mawala, hindi ko yan pinapalo up kasi mayroon pong accountable po doon na pastor. Okay po? Pero kayo, pag galing kayong Katoliko o sa ay talagang alagaan po kayo. Papalo up po talaga kayo. Amen? Mga babae, kay Ate Ann. Amen o? Mga lalaki, ay amen, no? Sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Ay kapag hindi kayo ina-invite at hindi po kayo pinapalo up, hindi po yan totoong pastor. Amen? No, hindi po yan totoong nakakabit po tayo kay Jesus Christ. Amen? No? Ay, pangalawa, sino po yung membro na yan? No? Does not remain in me is thrown away like a useless branch and withered. Amen? Ay, sino po yun? Nasa loob din po yan ng church. Sa loob po yun na does not remain in me is thrown away like a useless branch and withered. Such branches are gathered into a pile of to be born. Sino po yun? Sino po yun? Member. Sila po ay mga membro po ni Satan na nandito sa loob ng church. Okay? Sila po ay membro na ni Satan. They are always present. Walang absent. Sila po ay membro. Una, come and go yun At saka kinumpir po natin ng bunny believer. Ngayon, yung isa ay membro, dami pong membro ng They are talented, they are gifted. They are gifted but they don't have love to Christ. Ito naman, bunny believer. Yun po yung verse 6. At ang pangalawa ay yung po, membro ng church. They are nandito sa church sa loob, always present. Member in 2 or 3 ministry. Amen? In the church. And the most worst, minsan pastor pa, minsan teacher pa. Di basahin po natin si Biblia. Alam naman na hindi magsasabi ako na hindi totoo. For 2 Corinthians 11, 13:11. Sino po yan? Sino po yan? 2 Corinthians 11, verse 13 to 15. Sino po yon? Para malaman po natin. 2 Corinthians 11, verse 13 to 15. Sila po ay membro ni Satan, pinadala dito para po mang-chicks at saka mang-guts. Mabuti na lang dati membro kasi talagang pag picture dito, picture na, yakap agad. Nagsumbong agad yung asawa. Ano ba yan, pastor, ang asawa ko? Tuturuan pa natin, tuturuan pa. Cool ka lang. Okay, basa. Okay, basa. Amen. These people are false apostles. They are deceitful workers who disguise themselves as apostles of Christ. But I am not surprised. Even Satan disguised himself as an angel of light. So it is no wonder that the servants also disguise themselves as the servants of righteousness. In the end, they will get the punishment their wicked deeds deserve. Dito sa loob ng church yan. Pinadala din po para po mag-disturb. Amen? Ay, mayroon po ditong pinaalis ko. Talagang binag-warningan ko. 1 warning, second warning, pangatlong warning, nakita na talaga.
talagang na-expose na talaga, biro mo, nadali pa yung isang membro. Ang tagal-tagal na dito, na disciple niya, kailang deliverance na, 1, 2, 3 ba yun? Basta umuwi, tapos pinagpipray, binalik ni Lord kasi hindi pa mold pa ng salita ng Panginoon. Ngayon, nadali po sa pinadala po ni Satan. Praise the Lord. At tapos in-invite. Ngayon, praise the Lord, ang isa, membro natin, nakaranas na po ng signs, wonders, and miracles. Ginamit na po sa pulpito. Ginamit na as a teacher. Praise the Lord, nadali pa sa membro ni Satan na pinadala dito sa church. Amen? So pinag-warningan ko po, sabi ko, Kuya, hindi ko natatanggapin yan. At tapos yung nag-invite sa kanya na isa pong ganito, hindi ko natatanggapin. So ngayon, silang dalawa hindi ko natanggapin. Pinag-warningan, kausapin ko in the next na Friday, kakausapin ko sila, doon na sila sa ibang church kung saan sila dati. So nalaman nilang hindi na nila tanggapin, kung sila tanggapin, hindi na sila nag-attend. Ang problema lang, mayroong 8 pong sumunod sa kanila. Ang 8 po ay sumunod sa kanila. Ngayon, hindi ko po alam kung nasaan na sila. Amen? Ay, ang alam ko lang, kanya-kanya na silang binahay. Amen? Kasi membro po sila. Sila po ay nandun po sila, umaatin pa rin po sila, but they are already blinded by the spirit of Satan. Kaya ang ginagawa nila, binahay po sila ng mayroong asawa sa Pilipinas, still the coming the church, hearing the word of God. They are already, what? Basa uli, they are already member po dyan. Basa. Deserve. Kasama yan sa church natin. Kapag hindi po mag-iingat ang pastor, pabayaan lang po yan dito. Acts 20:28, dapat ang pastor mag-iingat at nag-iingat sa bawat kaluluwa na dinala dito. Amen? Kapag makikita ko po yung personal na kayo yung nagsasama, hindi po kayo kasal, lagot po kayo sa akin, hindi na kayo makikita dito. Okay? Magtuturo po tayo dyan. Okay? Now, amen. Okay, basa. So guard yourselves and God's people. Feed shepherds God's flock, His church, purchased with His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. Okay? Amen. Mga kuya, mga ate, kapag yung sinasabi ko pa, ginagawa nyo pa yan ngayon, do not give up. Okay? Do not give up. Natatamaan po kayo, isa po kayo ngayon. Do not give up kasi ngayon nyo pa lang yan narinig. At hindi nyo po yan kaya kapag ito'y hindi po kayo kumabit sa totoong church. Sa totoong salita ng Panginoon. Pag umalis po kayo dito, wala nang pag-asa kayo mabago kasi nandun kayo sa maling preaching, maling church, maling dugo na vine na tumatagas doon. Wag na wag po kayo alis kapag hindi kayo pinapaalis ng pastor. Ang pastor lang po ang may karapatan na magpapaalis na hindi kayo paatinin. Hindi kayo mag-decide sa iyong sarili. Tandaan niyo po yan. Okay? Kayo nasasaktan, isa po kayo dito. Walang magpapaalis sa inyo na sabi, ikaw po yun. Huwag ka na mali, ikaw po yung pinadala ni Satan. No, walang karapatan po ang iyo pong mga kasama niyo po sa katabi niyo. Only me may karapatan because I am only the accountable of your soul. Hindi po yung kapwa niyo pong katabi niyo dyan. Amen. Kapag mag-decide po sila po ang papaalisin ko. Okay? Iyon po yan siya. We must guard. Amen. No. Amen. Pasensya kasi nandito po kayo sa totoong church. Okay? Yun po yun. Balik po tayo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Narinig nyo pa? Ha? Nasa loob ng church yan. Una, bunny believer, tayo ka ng jump.
Tapos mayroong nakarating po dito. Pero hindi po yan tatagal, yung mga jump. Hindi tatagal yan. Kasi hindi nila kayang matanggap ang doktrina ni Jesus Christ. Amen? No. So, yun po yun. Nagpa-disguise, ay pumunta rito. Ang mapakla lang, napakasakit lang, pati pastor, ay inyo pong napuntahan ay nagpa-disguise. Maraming churches. False doctrine. Okay? Now, praise the Lord. Hallelujah. Sino po yun? They are the branch na walang fruits. Okay po? Itong branch nito, maganda ba tingnan? Walang bunga. Okay? Ikaw gardener, maging masaya ka ba? Ito lang makikita mo? Na hindi ka po, na wala ka pong nakinabang po sa iyong ano? Okay? No, kayo po, may masaya ka ba doon? Ano ba yung mas maganda, masaya pag mayroong ganyan? O, di ba maganda tingnan? Hindi mo bunot. Yan. Yan, ito, maganda. Hindi po yan. Pag sinabi po yan ganyan, o gumando, di ba? Okay? Na, ito po yung mga bunny believer, membro ng church, no, pinadala po, bungang-bunga, ganito, always present. Malabong puro dahon. Malago. Amen? Walang ganito. Okay? Walang bunga. Walang bunga. Ano po yung bunga na yan? Ito po ang bunga na yan. Philippians chapter 2 verse 5. Basa. Ang bunga na yan, dapat yan, unti-unti po tayo magiging tulad kay Kristo na attitude. Amen? Basa. Amen? Sila po ay tinatawag ng John chapter 1 verse 12. Sila ay tinatawag na John 1:12. Basa. Anong tawag nila? Basa. But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Amen. Sino po yun? Ang tawag niyan, children of God. Minsan kasi yun lang po talaga ang sinasabi po, marinig nyo sa mga false teaching. Yun lang marinig nyo, ako po yung naniwala, ako din po ay tinanggap ko siya, ay tinatawag ko po ng Lord. Sino po yan? Kumpletuhin po natin, 13 kung sino po yan. Yung 13 na yan, yun na nag-explain, sino po yung may right? Children of God, sino po yan? They are born. Sila po ay na-crafted po ni God, tinuturuan ni God. Yun po yun, 13. They are reborn. Di kasi sinasama yung 13. 12 lang, 12. Yun po yung mga false. Basa, sama po yung 13 kung para malaman po ng mga attendees at ma-evaluate yung sarili po natin. Basa. But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. They are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Di ang klaro. Sino po yun? They are reborn kasi sila po ay pinupron ni God. Binaayos para mamumunga po siya. Mache-change ang life. Maging tulad siya kay Kristo. Tulad po siya sa kanyang anak. Kasi tayo ginrap nga tayo sa kanyang anak para po ang kanyang anak, ang dugo niya, dadaloy sa atin pong dugo po sa atin. Didikit po tayo sa kanyang dugo ng kanyang anak. Siyempre ang branch yan, ang dugo niya, dadaloy po ang dugo ng kanyang anak. At maging tulad po tayo.
Okay? So yun po yun siya. Amen. No. They are birthed from God. Na mayroon po silang totoong bagong puso. Amen. No. Sino po yung na birth po ng but a birth that comes from God. Amen. Sino po yun? A birth that comes from God. Ito po yung sinasabi. Siyempre, dinikit ka na, di ba? Branch po tayo, dinikit na po tayo sa sa puno ni Jesus Christ. So ngayon, dinikit ka na. Dumaloy na po dito ang dugo ni Kristo. Ikaw po yun. Wala kang fruits. So ngayon, i-grab ka ulit niya, ipuprune ka niya para po magkakaroon ka ng fruits. Okay, pinuprune ka po yan dyan. So dumadaloy na po yung dito ang So ito po yun ang tinuturo, a birth that comes from God. Ang ating God is gardener. So ito po yun ay mapapalitan kanya ng bagong puso. Kaya po ito, si Jesus Christ, ay yun po yun siya sa Ezekiel chapter 36, 26 to 27. Okay? Yun po yung mga tao na yan na tinanggap po niya ang salita ng Panginoon. Okay? Basa. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, the responsive heart, and I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Amen? Sinasabi ko po sa inyo, huwag kayong umalis sa church. Sabi niya, just abide in me and I abide in you. Ibig sabihin niyan, si Jesus Christ, manatili kayo lang dito, mag-hearing the word of God. Jesus Christ will abide in you. Siya po ang magbigay ng bagong puso. Ibig sabihin, pag sinasabi niyan o ganyan, wala ka talagang fruits, ay sabi po ganyan, wala talagang fruits, walang magagawa ang ating Ama. Walang magagawa ang ating Ama ay Kanya pong ipoprone at ididikit po niyang itong. Ikaw po yan, ipoprune po niya yan. Tapos didikatan ka na yan ng bagong puso na mayroon na pong bunga. Kasi lahat ng bunga natin hindi galing sa atin, kung hindi source ni Jesus Christ. Kaya sa Kanya, ang ating Panginoong Ama, ay ipoprune lang tayo. Tapos itong bunga nito galing kay Kristo na tinatanggap natin ang Kanyang salita. Ito'y ididikit niyan. Kaya wala po tayong kahit isa na fruits galing ka sa atin kung hindi galing sa Kanyang anak. Kaya magugulat na lang tayo, bakit ganito, ganyan, ako gusto ko to. Ngayon, bakit ayaw ko na yung dating ganyan? Because nilagyan ni Father God na siya, iyan pong nakalagay. Nilagyan niya ang bunga na yan at bigla na lang nawala sa atin. Nalasanggiro, hindi, babaero, lalakiro, bigla na lang nawala. Lahat po yung binanggit ko ay galing ako dyan. At bigla na lang, hindi ko alam bakit nawala yan. Dati gusto kong manood ng very bad na porn movie. Pero bigla na lang, pag mayroon ako magsaglit lang manood ako na mayroong kalagitnaan na maganon, bigla na lang, pipikit o fast forward, ganon, hindi slow motion. Pwede, bigla na lang, basta yung kamay ko at isip ko, gusto ko na patayin. Hindi ko magagawa tulad sa pagsusuka na hindi mo makokontrol. Totoo po yun. Pinaparanas lang po yan.
kapag tayo'y magsuko sa ating buhay sa Kanya. Totoo po yan. Kung ano po yung naranasan nila dito na hindi nila kayang magsuka, ganun din po ang maranasan kapag we are filled by the Spirit of Jesus Christ. Ganun din po yan. Pinaranas lang po yun sa kanila lahat dito. Naranasan po nila ni Kuya Jay. Ganun din po ang pagbabago natin. Hindi kaya natin. Ganun po yan siya. Church, ganun po yan ang pagbabago. Kaya by grace, we are saved through hearing the Word of God. Amen? No, kaya po Romans 8 verse 16, ang ating spirit kapag we accept the Word of God, ang Spirit ni Jesus Christ and our spirit, our soul, mag-join po yan, and we cannot control ourselves. We are already controlled by the Spirit of Jesus Christ. Amen? Basa. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Yes! Yun po yung pinakahuli. Pinakahuli po yan na gawain ni Jesus Christ. Yun po yung sa verse 27, we must join ang Spirit ni Jesus Christ. Ilagay na niya. Kaya po hindi makukontrol ninyo. Ang lagi niyong mapipili kapag kayo'y sumuko na sa Panginoon, ang mapipili nyo na ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Na, praise the Lord, hindi na mapipili ni Kuya Ervin na piliin niya to join maligo ng dagat sa kanyang barkada kaysa gawain po ng church. Kasi po, hindi pa ready. Amen? Kapag ready na po, tinanggap na po kung sino siya belong, hindi po yan makukontrol nyo. Ang mapipili nyo is church, ang Word of God, at to experience the Holy Spirit. Amen? Let's stand. Ay, wala lang pong ibang tinatawag ng ating Panginoon, kundi no turning back. Ay, ito natin. No turning back. Ay, ngayon, kantahin natin. Oh. No turning back. Amen? Praise the Lord. Ay, ano yan? Ay, anong awit na yun? Ganda yun eh. Amen? No, narinig nyo na ang katuruan. No turning back. Amen? Amen? Wala nang bunny believer. Okay? Piliin nyo natin dito. Wala po kong magagawa kung ayaw nyo po. Di, free. Pray po kayo. Amen? Tandaan nyo po, wala pong membro na magpapali sa inyo kung hindi ako lang po. Okay? No. Kaya kung nasaktan po kayo, diretso lang kayo, wala po kayong magagawa. Only Jesus can save our soul. Only Jesus can change our soul. Ang sa Kanya lang po, tanggapin nyo lang po yung salita, narinig nyo po ngayon. Amen? Awitin po natin, Christ is our reward. Christ is my reward and all of my devotion. And there's nothing in this world that will ever satisfy. Yes, thank you, Lord. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Yes. Christ is enough for me. Yes. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need. Christ my all in all, my joy and my salvation. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Father God. And His hope For your will word, for never teaching us fade. who am I, who we are. Heaven is our Thank you, the Lord, for home. this correction. Thank you, God, for this. Through every storm, my soul will sing, Jesus
Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you.